balik tayo. So mula nung, sabi mo, December 7 ba? No? Sa 6-7, hindi ko na maalala. 6-7? 7 dito sa Pilipinas, 6. No, 6 yung lottery. So nung nalaman mo, anong ginawa mong unang move? Anong plano? Wala pa. Kasi hindi ko pa alam kung paano kagad. Siyempre, binalik ako muna kay Alvin. Tapos ayaw nyo maniwala nung time na yun. Pwede, nakuha ka. Ito nga yung email. Kasi actually, siya yung talagang may isang pinakauna na gusto sana mag-sign. Oo, isa ako sa mga pero nag-sign up. Ba't nga tumigil ka? Ayaw nyo na wala, nag-retire na ako eh. After ng PTL, mas masaya mag-indo. Medyo naubos yung mga lives ko doon. So, ako na-discover ko yung bikepacking tsaka yung biking. Mas marami ako nakikita tsaka mas na-explore pag gano'n. Tsaka ever since, before trail running, mountain bike talaga ako eh. Yun yung background ko. So bumalik lang ako sa roots ko. Yun. Mabalik din ulit yung pag... Well, ako kasi sa hard rock. Yun, unretire ulit. pero ano naman eh, when it comes to planning, maraming aspect yan. Siyempre, first is, of course, yung training mo. Yung second dyan, of course, siyempre, financials. Third, gears. Tapos, logistics. How'd you get there? How yan, teka, ito. Maraming aspects yan. Next question. In terms of planning sa visa, tapos planning sa yung real world budgets, mga lodging, yung mga crew mo doon, yung mga gagamitin mo doon. Siyempre, hindi naman lahat ng nandun may access tayo from the Philippines. So, paano mo sinilusyonan yun? Siyempre, tinulungan ako ni Alvin. Well, first and foremost, nung nakuha ako, hindi ko siya in-announce. Hindi ko siya in-announce. So, may mga selected people lang ako na sinabihan na nakuha ako. Actually, ako nga gustong-gusto kong i-announce, pero... Soft announcement lang. Bakit? Kasi kinakabahan ako. Paano ko paano pag hindi ko natapos, anong gagawin ko? Culmination siya ng lahat ng pinagagawa which led to hard rock. Kasi, honestly, yan yung problem rin ng mga athletes or mga trail runners. Yung mga problem ng mga trail runners or mga athletes, pagka first time nila lalabas sa country, like, pupunta sila kagad ng US, so wala silang lalo na yung first, lalo na ngayon na Trump administration na hindi sila ganun. Lalo na yung mga first time na kakarera sa ibang bansa. Yes, kaya nga experience rin eh. Slow build up rin, like dati mga regionals lang muna, nag-Malaysia siya, tapos so hindi mo pwedeng one time big time. Mahirap siya kasi pwede pero mahirap. Logistically mahirap talaga. Well, sa case ngayon, medyo mahirap kasi mag-apply ngayon sa US. ng visa sa US. Pero kasi siguro ako sa case ko, fortunate kasi ako na before leading to hard rock, yun nga, nag-build up kasi yung experience na logistics. Nakatulong din para makapag-apply ako ng US visa and hindi ako mahirapan. So, I think, syempre, yung mga experience ko for the past years, nag-lead din siya na hindi ko problemahin masyado yung visa. Kasi ang nangyari nun, nung sinabihan ko yung mga tao, like sila Surgeon Access Surgeon, na sinabihan ko siya agad. Si Simon, ang unang mga advice nila, even si Attorney John, mag-apply ka na agad ng visa kasi paupo na si Trump nung time na yun. So, i-reinstate na siya nung time na yung January. So, dapat makapag-apply ako ng December. I guess, kahit kung ano man administrasyon, dapat prepare. Unahin as early as possible. Kasi pag na-deny ka, may chance ka pa na mag-reapply. Kasi kung nearer na, wala na. Mahirap na. Kasi pasok ka nga sa karera, hindi ka naman makapunta ron. So, yung preparation siguro, ma-advise ko lang, if ever na kailangan ng visa yung race or yung event, apply as early as possible. Asikasuhin na yung papeles. Kasi, at least yun nga, meron kang chance na mag-reapply if ever ma-deny. May alam ka bang pwedeng lapitan para mahinga ng tulong, advice, or ano lang, marami internet na lahat? Marami na ngayon. Kasi like dito sa Pilipinas, marami nang lumalabas para mag-travel, magkumarere. Marami nang may experience eh. Pero dati nung nag-start, wala ka rin mapagtanungan, ilan lang sila. Travel agency. Tsaka wag mong iwan yung passport mo. Ayun. Naputasan yung visa. May dala siyang passport, pero hindi niya dala yung may visa.
Iba yun. Isang ticket. So, agad. para lang magkaroon tayo ng sense. Kahit ballpark figure, pwede ba tayong magbigay kung gaano ang kailangang ilabas? Magkano ang Sa hard trip rock? na to, mga Pwedeng yung kumaga average lang, pwedeng lean, pwedeng Hindi, yung kanila overboard. kasi 1 month before eh. Depende. Ay, 1 month before nandun na Siguro sila. magmamatter yung gaano katagal Gano'ng mo katagal mag-stay? Magstay. magstay. alam kaya nga yun, balik rin tayo sa experience. Alam na kasi namin na high altitude yun eh. So the only way para maging kahit paano tataas yung probability to finish mo na yan, agahan mo. o agahan mo talaga kasi kailangan mo talaga mag-acclimatize dun eh. Kasi kung hindi, Oo, mga kasi- 1 week di kaya. 1 week. Hindi talaga kaya. Kagaya Ano kay tayo Kaderma. mababa. Oo. From 40k naging 50k. So yun, the budget will will determine kung gaano kakatagal will yun. determine kung gaano Pero yun ang katagal suggested stay. talaga 1 month para at least medyo safe ka na naka-acclimatize ka. Kasi kung hindi, mahirapan ka din. Nakatipid ka nga pero yung chance mo na Ano makatipid. yung Okay, ganito. Diba? ano yung shortest time na sa tingin mong makaka-adapt? Well, science says 2 weeks. Hindi, kulang yun. Pero depende sa bawat tao. Kasi Kasi yung pag-adaption, nasa 4 to 6 weeks talaga nag-start mag-adapt for high alt. Based on studies yun. science 4 to 6 weeks. Depende pa yun sa tao. Depende kung sa gaano tao. kabilis. Ako, tinatamaan ako eh. Yes, kasi bawat tao, kailangan maintindihan nyo. Iba yung Iba-iba ang physiology. physiology when it comes to altitude. Regardless kung fit ka o hindi. Yes, Regardless yes. kung fit or hindi. Yes. So, pwede So na. yun yung basic experience na ano namin. Hindi big sabihin na 4 to 6 weeks, okay ka na. May mga tao na mas matagal talaga sila mag-adapt. May mga tao na Ako personally, okay na sila. tinatamaan Okay na, ako. parang 2 ano ba, okay na. So, yun yung budget mo, And magde-depend. then, syempre, alam naman natin yung US, driving country siya, wala siyang public transport. So, isa din yun. Medyo malaki yung Logistics part na na din. yun. Doon sa More than budget lodging. mo. More than Yung lodging. more than lodging, alam naman natin na medyo kamahalan. Compared sa Europe na mga na accommodation, ako masasabi kong mahal talaga sa US. So, mas Compare. mahal Oo, kumarera mahal sa talaga. US kaysa Europe? Yes, Mas mahal talaga. Siguro mas makakamura ka kung meron kang kamag-anak, syempre. Kasi namamala na nga ako sa Chamonix. Na may Mas mahihiram mahal pa sa, car. sa US? Na yun nga, depende kasi kung Wala silang may, friend, no? may relative ka or friends na mahiraman ng kung anumang gamit. Lalo na sa Colorado. Sa case ng namin, tipo- wala kasi kaming nahiraman. So, all na ginamit namin during that trip, ni rent namin siya. So, yun yung chunk talaga ng budget is logistics, yung car, tsaka yung accommodation. Yung mismong race, hindi. Okay lang yung race eh. Yung accommodation, and yun nga, magde-determine kung gaano kakatagal nandoon. I guess, Siyempre, mas less yung budget mo kung 1 week, 2 weeks ka lang. Pero kung yung gagawin mo is para ma-acclimate Baka ka, makatapos ka, pero ang Longer. probability mas maliit. anong pinakamalaking chunk ng gastos? Pamasahe? hindi. Doon. Board and Sasakyan. lodging doon. Board and lodging talaga. Talaga? Board and Kasi lodging yung, logistics. yung pamasahe, yung sa amin, parang nasa 1,000? 75k. Or yun. 75k yun. Ano lang, economy lang yun 1.5. ha. So, depende na lang. Tapos, pumasok kami, then Denver na eh. Kung saang airport ka pa, Dallas magdidepend pa yun. Pero yun nga, hindi yun yung pinakamalaking budget. Mas ano talaga. May kasing dala kaya mahal. Hindi, Ayun. wala. Ano ka, Huwag kayo magdala ng bike para hindi mas... Wala kasama na yun, di kami Malaki yung nila, luggage nila. Ano talaga? Walang sports equipment. 25. Car okay. and accommodation Yung talaga. 25 ko, nandyan na. Tapos Nandyan yung kompleto 25 na. nakihati ako sa kanya. Yun. Ay, sapatos lang naman buhat. Kasi alam mo kung bakit masabi ko mas mura? Kasi sa Europe, kaya mo mag-public transport. May trend. Ang dali. Hindi. May bus, may Layo train. rin kasi. Pwedeng maglakad. Hindi. Pwede rin, sa US kasi okay rin. Kung sa mga coastal areas ka o sa mga malapit ka sa ano, Highly sa urbanized na. highly urbanized. Pero yung pinupuntahan ko sa Hard Rock, it's Sobrang remote. very remote. Remote. Sobrang remote. Para siyang kaya pa. No, sobrang layo. Kaya nga, na- kung dito, remote na yung mga lugar natin, mas remote pa Mas doon. remote. Mas malayo pa. Kaya kung galing, well, mahal.
Wala mountain sa atin dito, Expensive. baby. Expensive. Accommodation Hills. and Bump lang, bump. ano, Bump lang. So, in short, lodging and mahal at kailangang paghandaan. Oo, paghandaan talaga. Paghandaan. Dapat may sponsor kayo. Kung lucky, kung meron kang sponsor friends na yourself. magsusupport sa'yo doon na like taga Colorado sila and willing sila mag-drive. Yung Kapag mga malaki. ang budget, Malaking bagay. or may magpapatira sila sa house nila, malaki yung mababawas talaga sa budget. On average kasi parang mga $70 to $150 a night. Per tao. Pag hotel, nasa 100 to 250. Hotel yun Pero kasi kami guys, hindi kami tumira sa hotel. Tumira kami sa mga campsite. Kaya Mura pa. medyo na-cut yung accommodation namin for 3 Kasi weeks. kailangan mo rin ng sasakyan, tapos mag-hotel ka. Hindi mo camper ba na lang tayo? Nag-minivan life kami Minivan life kami. para maging mobile and also to cut the to cut the accommodation expenses. Kasi pag nasa campsites ka lang, ang babayaran mo lang $20 to $35 compared naman sa $100 to $200. Imagine. Tapos Yun lang. sa Depende, yung budget din pala. Depende kung anong kaya mong itolerate. comfort level mo. Parang sa nung nag-TMB ako, magte-tent ba ako na 20 lang babayaran ko o magre-refugio ako na 80? Parang ganon. Pero it all boils down to planning din talaga. Kasi para maiwasan natin yung Hindi ka pwedeng unexpected pumunta doon ng blind. expenses. Oo, hindi talaga. Walang blind racing. Pwede, mapapamahal ka. Mapapamahal ka ng sobra. Parang kami ni Jamie. Credit card. Pwede ang credit card doon. Oo, lahat naman. Pwede. Pero kami, anti-credit card yung ginamit namin kasi mahal yung conversion. So nag-go time. Hindi ito promotion nag-go time kami during that time. Sa mga campsites, kailangan cash. Cash, cash. Campsite, campground, cash ang basis nila doon. Pero all others, pwedeng gumamit ng credit card. Pero yun nga. Okay. Move naman tayo sa training. Okay? So, nung alam mo nang nabunot ka na, ano yung weekly training schedule mo? Kumbaga, how does 1 week look for you? Well, nung nabunot kasi ako,